Therefore, I urge you, brothers in Christ, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Alam niyo po ba, ang Lord hindi tumitingin kung ano tayo ngayon, bagkot tinitignan niya kung ano yung nandito sa loob natin. Naniniwala ko na ano man yan, yung mga pinapagdaanan natin, si Lord ang aayos nito. Kapag inuna natin siya at kapag sinuko natin ng buong buo ang ating sarili. Yun ang hinahanap ni Lord sa atin. Hindi niya kailangan ng pera o ano paman, kundi ang sarili natin, yung buong buo. Yun ang kailangan niya. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Taasan po natin ang kamay ng ating
Father, we ask forgiveness, Lord, for what we have done, for the goodness, Lord, God's given His Son, Lord, na late kami, Panginoon. But Father God, we acknowledge the Holy Spirit, Lord, in the midst of us, Lord God. We humbly bow down before you, Father. We want your warm embrace this time, O Lord. Oh, Heavenly Father, you are the God of all universe, Lord. We acknowledge you, Father, that you are the King of all kings and the Lord of all lords, O God. Lord, ipinako ka sa krus dahil sa amin, Panginoon. Sa pagmamahal mo, Panginoon, na hindi nagmamahal yung Lord God. Lord, hayaan mo na ang inawit namin, Lord God. We feel that because of you, we are here, O God. We stand because of you, Lord. And we invite your angels, Lord, to surround us this time, O Father God. And Lord, let your presence, O Father, be upon us, O God, in the midst of us right now, O God. Oh, Heavenly Father, Lord, we are nothing without you, Father God, but Lord, because of your unfailing love, O God, Lord, embrace us right now, O Father. Lord, we want your embrace today, Lord God. Lord, we are not complete without you, Father God. Lord, fill us with your presence, O Father God. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang pupuno sa kalakasan namin. Lord, hayaan mo na bubuksan mo ang aming spiritual eyes, O God. Ang aming spiritual heart, O Father, to listen your voice. At gamitin mo, Lord, ang iyong manggagawa, Panginoon, ang magdala ng iyong salita today, Panginoon. Hayaan mo na ang salitang ito, Lord God, hindi lamang narinig namin, kundi ito, Lord, ay nasa puso namin at sa buhay namin, Panginoon. Lord, let your fire be upon us today, Lord God. Complete our hearts, complete our soul, O Father God, to feel your warm embrace, Lord. Because this is the day that refreshing our spiritual life, Father, in the name of Jesus. Lord, hindi kami pwedeng magmamalaki sa iyo, Panginoon. We are nothing without you, Father. That's why we are here, Lord. We want to offer our life. We want to offer our time unto you, Father God. And Lord, we want the embrace of your Holy Spirit this morning. And let the angels come, oh God, to cover us, oh Father God, to surround us, Lord. Use your instrument, Father God, to feel your embrace, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lord, maging ang music team, Panginoon, Lord, dalangin ko ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, the worshiper angel, Lord God, ay makasama namin sa umaga nito, Lord. Lord, hayaan mo, Panginoon, na-enjoy namin, Panginoon, ang time mo sa amin, Panginoon. Because this is the special day, Lord God, na ipinadama mo sa amin, Panginoon. That's why we are here, Lord God. Lord, kahit ang mga kapatiran namin na wala dito, Lord, saan na silang sulok ngayon, Panginoon, ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Na this is the day that you have made, Panginoon. Lord, wag mong hahayaan sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kauhawan, Lord God, sa pagdama ng iyong presensya sa araw na ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, next week, today, Lord, makasama namin sila. Maging ang mga kapatiran na dali mo dito, Panginoon. Hayaan mo, gabayan mo po sila, Panginoon. Lord, I speak blessing upon blessing for you people, Lord God, na nandito, Panginoon. Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ikaw nagsabi ng iyong salita, kung kami aawit sa iyo, ito'y aming pagpapasalamat. At hayaan mo, Lord, na taos puso namin ibibigay ang pagpapasalamat sa iyo, Lord God. Dahil ikaw, Lord, ay nakakita sa amin. Hindi ka nakatulog, Panginoon. At hindi namin hahayaan na ang kaaway, Lord God, na hadlangan ang pagpuri at pagsamba namin sa iyo sa umagang ito in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Lord, we thank you for your anointing, Lord God, sa gagamitin mo magdala ng salita. Lord, we thank you, Father God, sa anointing na ibinigay mo sa mga taong gagamitin mo makatayo dito, Panginoon. Bless them, O Father God, in the name of Jesus. Lord, we give you all the glory, the honor, the praises, and thanks
kapatid, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Ito, magsisimula na tayo sa awit ng pagpupuri natin sa Panginoon. Kagaya po lang natin, mga kapatid, sabay-sabay na naman tayong aawit. At kung may problema, may kaligayahan, sabay-sabay po natin pasalamatan at sabay-sabay tayong sasayaw upang pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tawagan ko na po ang ating President Worship Leader na si Sister Judith at ang kanyang backup. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so King of Kings to the Lord of Lords. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Meron na akong basahin. Sabay-sabay natin basahin muna ang 1 Chronicles 16:31. Chapter 16, verse 31 to 36. Sabay tayo. Let the heavens be glad, let the earth rejoice, and let nations among nations, the Lord reign. Let the sea roar and the foamers thereof. Let the waves rejoice and all that is therein. Then shall the streets of the world sing out at the presence of the Lord, because His mighty judge the earth. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. And everybody say, And say, Amen. Praise God. Hallelujah. Are you willing to praise the Lord? Amen. Iwala natin ang lahat ha. May problema tayo iniisip. Wala natin. Gawin natin ang lahat na magbigay tayo ng ating lahat ng kape sa pagpupuli ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. The Lord of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord
Jesus, I belong to you. You are the reason I live, the reason I sing. You all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Be all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you.
dadako na tayo sa pinakamahalagang gawain natin sa Panginoon. Ang makinig po sa mga mensahe ng ating Panginoon. At tinatawagan ko po ang ating speaker. Glory to God. God is so good. Hallelujah. So, palakpas sa Panginoon. God is so good. Hallelujah. Hindi tayo makakatagpo ng ganito dito sa mundong ito. Only in the presence of the Lord we'll experience this. Hallelujah. So in this past few weeks, God has been so good to me. So I will share the goodness of God to you. Hallelujah. Kung natatandaan natin nung panahon ng mga propeta, ang Panginoon ay nangungusap sa mga tao sa magitan ng kanyang tinig o kung ano man ang gusto niyang pamamaraan, kung paano niya kakausapin ang kanyang mga lingkod. Hindi po ba? Hanggang ngayon, siya pa rin ang Panginoon na nangungusap sa atin. Amen. At gusto ko pong ibigay sa inyo ang mensahe binigay sa akin ng Panginoon. 3 bagay po ang binigay ng Panginoon. At ito po ay para sa ating lahat. Una po, magdasal muna tayo. Hingi natin ang Lord, we know that you are here, Lord God. Thank you for your presence, Lord God. We are refreshed, Lord God, with your presence. We are tired, but Lord, in your presence, there is no tiredness in worshiping you. Hallelujah, Lord God. We praise your name. We glorify your name. All the honor and the glory and the goodness, Lord God, belongs to you. Your mercy endures forever. Hallelujah. Father, this word, you know na ito ibinigay mo sa akin, Lord. You know, Lord God, you did not lie. Hindi ka nagsisinungaling sa ACM, Lord God. I believe, Lord God, this message is from you. So I would share this to my brothers and sisters, and then, Lord God, take out take out me, myself, and put me at the back of you, Lord God. Ikaw po magsalita sa kanila, Lord God. Sapagkat marapat lamang, Panginoon, na ikaw pakinggan nila, hindi po ang aking boses, kundi ang boses mo, Panginoon. Maraming salamat po. Iniling po namin, nagabayan mo, Panginoon, at itago mo ang mga salitang ito sa aming mga puso. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mensahe sa aming mga puso. Hallelujah. Naiyak po ako kasi hindi ako sanay magtago. Hindi ako sanay magpigil. So, I'm so blessed because I'm not worthy of this message because the Lord is so good. Sabi ko, Lord, sino ba ako para bigyan mo ako ng mga ganitong mensahe? Hindi ako karapat-dapat, Lord. But you have been so good to me and so good to ACM. And so, kaya ako sinabi na nangusap siya sa mga propeta. Dahil ganito din yung ginawa niya sa akin. So, hindi ko ito gusto. Actually, hindi ito yung mensahe gusto kong gawin. Gusto ko maganda yung mensahe. Pero, hindi ka, ang palagi kong nasa Lord, not my will, but your will be done. So, thank you. Thank you, Panginoon. So, 3 bagay lang ang binigay sa akin ng Panginoon. At ito maiksi. Pero mamaya ako yung ibibigay kasi ito nga, sabi ko, nangungusap noon pa ang mga propeta hanggang ngayon, siya pa rin, the same God that speaks to the prophet and to all his servants, that is the same God na nangungusap sa atin ngayon. So one day I asked him, tayo po pag nagtanong sa Panginoon, hindi po immediately ang sagot, pero maghintay po tayo. So whatever we ask, kahit na foolish things, sasagutin po yan ng Panginoon. Yun po, itong nakakarinig po tayo. Ang problema kasi po minsan, hindi natin naririnig dahil so much busy po tayo sa panahon natin ngayon. Napaka-busy po ng ating panahon ngayon. So one day I asked him, basta kasi kung nagtatanong tayo, sabi diba, ask and you will receive. Diba? So one day I asked the Lord, I said, nung mag-preach ako tungkol sa Trinity, sabi ko, Lord, ilan ka ba? How many you are, Lord? Are you 3 or are you 1? So nagtanong ako, di ba? Minsan, narinig tayo ng tao na ganito, foolish to sa kanila eh.
So sabi ko, Lord, tatlo ka ba o isa ka lang? Kasi naguguluhan talaga ako. Ganun ako magtanong. Kung ano yung paraan natin mangusap, the way that your language is, yun din yung language ng Panginoon sa atin. Kung paano ka mangusap, medyo brutal yung salita mo, ganun din ang Panginoon. Kung Taglish din siya magsasalita sa'yo. So sabi ko, Lord, ilan ka ba talaga? Tapos minsan nagugas ako ng plato. Ang sagot niya ganito, anak, I am 3, but I am 1. So sabi ko, ganun ang reaction ko, medyo awkward. Pero ang reaction ko ganito, ganun po, natural ang reaction ko, ganun. Pag nagtatanong ako sa kanya, pag naka-receive ako ng answer, sabi ko, oh my God! Ganun po siya. I am 3, but I am 1 like you. You are composed of body, soul, and spirit. So sabi ko, oo nga no. At alam mo ba, anak, sabi niya gano'n, ito nag-ano sa isip ko, pero alam ko, Lord, ang Lord to. Alam mo ba, anak, tingnan mo yung you. Bakit ang kasunod ng you ay are? You are, hindi you is. Diba? Because you are 3. You are plural. So gano'n, nausap ang Panginoon, magaling magturo yan eh. So, nagtanong ulit ako, I'm so amazed sa mga answer ng Lord. So, we just need to ask the Lord. Sabi nga niya sa Jeremiah 33:3, call on me and I will answer you and give you great and mighty things that you do not know. Diba? Magtanong lang tayo, tumawag lang tayo and the Lord will answer. Sabi ko, tapos I ask again, Lord, bakit 10 yung daliri ko? Di ba mga foolish things na ako magtanong eh. Bakit 10? Sabi niya, so that you'll remember my 10 commandments. Sabi ko eh bakit 2 kamay? So that pag nakalimutan mo yung 10 commandments, dalawahin mo na lang. Sabi ko, ano? Ayun, ano ba yung 2 commandments? 2 commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kung makalimutan mo yung 10, dalawahin mo na lang. Sabi ng Lord, love your neighbor as you love yourself. Yun, yung 10, you shall not have no other God before me. You shall not make yourself an image in the form of anything. Do not bow down to them. Do not worship image. Ha? Do not worship image. For I am a jealous God, punishing the children for the sin of the parent up to the 4th generation. Tandaan natin yan. Up to the 4th generation, but showing love to thousands of generations to those who love me. Diba? Yes. So, you shall not misuse my name. Huwag natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay. Observe Sabbath day for keeping it holy. Honor your father and mother. Ito ang number 1 first commandment na may promise. You will live long when you honor your mother and your father. Diba? So, you shall not murder 6, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, don't lie, sabi ni Lord. So, you shall not covet your neighbor's wife or desire your neighbor's belongings. Pinaisi ko lang to, pero sabi niya, 2 para sa kanya, isang 5 commandments para sa God, 5 commandments para sa tao. You shall love your God with all of your heart. Di ba sa love, walang law dun eh. Kaya ginawa niyang 2. Kasi kung sino tumanggap kay Jesus, we are not under the law anymore. Amen. So, inaw po ha. Pero hindi natin ito pwedeng ipawalang visa dahil nandito to. Once na tayo ay magkasala, pumapasok na naman tayo dito sa do not na to. So, for all your body parts have meaning. Some are, yun, nagtanong pa ako, kasi bakit dalawang groups? Ganyan na nagtanong eh. So, sabi niya, 2 mata so that you will see what is good and what is bad. Nose, you can smell what is nice or not, or discern what is good or evil. Para sa spiritual person. Ears, listen to both sides of the story, hindi isang story lang. Ang papakinggan natin. Hands, so that they will work together. Kasi si Jesus, pag magpadala ng disciple yan, dala-dalawa, hindi siya pwedeng magpadala ng isa. Para kung sakaling madapa, yung isa may tutulong, diba? Mapagod may tutulong. So, feet,
where you go, it balances where you go. It balances the weight of your whole body. So, and why, bakit Lord, isa lang ang mouth at saka isa lang ang heart? Kasi, para sa akin lang yan. Para sa akin lang yan. You cannot choose two master. You cannot praise me and praise the other dummy God. So God is the same before and can still talk to us in many ways. And in every way He wanted. Marami siyang paraan ng pangungusap. So, God showed me 3 things. Eto na. Ang title ng wala akong maisip, kaya ang title na binigay, Thus saith the Lord, kasi hindi ako nagsabi. Thus saith the Lord, di ba yan sinasabi ng mga propeta doon? Number 1. Ito yung nakita ko. Pinakita sa akin ng Lord yung isang, sabi ko kasi, nagtatanong ako one day, gusto ko kasi matulog, kasi sa dream, kinakausap ako ng Panginoon, so gusto ko matulog. Pero hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, what is your message for your message next week? Sabi ko gano'n kasi nagtatanong ako kung anong gusto niya. Tapos hindi niya ako binigyan ng dream, pero hindi kasi ako makatulog. Pero pinakitaan niya ako ng 3 vision. Ito yung isa. There is a soul falling to hell, towards hell. Kasi, ang message niya dyan, yan, my people perish because of lack of knowledge. Bakit ba napupunta sa impyerno ang isang tao? Isa lang ang dahilan, di ba? Pag hindi siya tumanggap kay Jesus. Yan lang ang dahilan. Sabi sa Mark 8, wala pa system. Sa Mark 8:36-37, what good it is for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange of their soul? Sa Tagalog, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makaptan man niya ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Isa lang ang paraan dyan. Makakabawi tayo pag nag-repent. Repent, sabi ni John the Baptist. Yan, repent and accept the Lord Jesus Christ as your own personal Savior. Personal Lord and Savior. So, pag sinabing Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, hindi. Ako bahala sa sarili ko. Hindi ka masusunod. Yung Lord mo nang masusunod. Hindi na tayo. That is the meaning of the Lord. So, sabi ni Jesus, yung kasunod nitong Mark 8:36-37, verse 38, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His Father's glory with the angels. Tagalogin natin, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking salita sa harap ng mga taksin at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikahihiya rin kayo ng anak ng tao sa pagparito niya taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. So yun, pag kinahiya natin siya. So tayo naman mga tumanggap na, I know, mga tumanggap na po tayo. Pero ang job natin, para ipaalam to sa mga hindi pa tumatakas. Hindi po ba? Ezekiel. Eto dito po ako tinawag ng Panginoon sa Ezekiel. Sabi niya sa akin, kung binabasa ko, umiyak ako ng 3 days. 3 days ko talaga umiyak dito. Sabi niya, kapag hindi mo inarningan ang mga masasama tungkol sa sinabi ko sa'yo, I will put their blood on your head, on your hand. Pero kapag sinabi mo at nagbago sila, maliligtas sila. Pag hindi mo sinabi, kapag sinabi mo at hindi sila nagbago, ang kanilang dugo ay lalagay ko sa kanilang mga kamay o ulo. Yun. Tapos ito yung kasunod. Ito ang heart of God. Sabi ko, Lord, you're so good to us. You are so good. Sabi niya, Son of Man, say to the Israelites, tayo po yung heavenly Israel. This is what you are saying. Our offenses and sins weigh us down, and we are wasting away because of them. How then can we live?
Paano po kami mabubuhay? Sabi ng Lord, sabihin mo sa kanila, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather than they turn from their ways and live. Sabi niya, turn! Turn from your evil ways. Why? You will die, people of Israel. Bakit tayo mamamatay? Because the wages of sin is death. Why? Sabi ng Panginoon, turn anak, huwag ka dyan. Turn anak, tumigil ka. May patibong sa harap mo. Mahuhulog ka na. Turn, stop it. Stop it. This is the heart of the Father. As surely as I live, meaning, hanggang nabubuhay ako, hindi namamatay ang Panginoon. Tandaan natin yan. The Lord is living. He is a living God. Ibig sabihin, ang pagkakataon ng mga masasama, walang katapusan. Unless pumatay sila na hindi sila tumanggap. Pero hanggang sila may hininga, the Lord, tatanggapin sila ng Panginoon kapag mag-turn sila. Anak, turn! Tumalikod ka sa iyong mga masasamang gawa. Turn! The Lord is so good. Sabi niya, as surely as I live, I take no pleasure in the ways of the wicked. Hindi siya masaya na nasasaktan tayo. Hindi siya masaya na yung mga pumapatay ng tao ay nagkakaganon. They are blinded. Blinded by the God of this world. They are blinded by Satan. So our job is the Great Commission because the power of God is in His gospel. Sabi ni Jesus, go into the world. Preach the gospel. Baptize them and teach them what I commanded you. Yan yung una niyang pinakita sa akin. God is so good. I said, Lord, I am not worthy of this. Ikaw ang mag-deliver nito. Hindi ko kaya to. Pero hindi po ako iniwan ng Panginoon. Alam ko, nandito siya. Next is, ito para sa ACM. Sabi ng Lord, nakakita ako ng walong long sleeve na kulay puti, na ang collar ay kulay blue. Kulay blue ang collar. At may mga gold stars dito, parang mga general. Yung damit, alam niyo mga damit ng mga general? Kulay puti na may mga gold dito, kung ilang star. Merong 3 star, merong 5 star. 3 star yung iba, 5 star yung iba. Blue ang collar, at medyo matudumi yung kanilang damit. Pero kulay puti. Ibig sabihin, mga tumanggap na yan sa Panginoon, pero may mga dumi yung damit. Tapos, nakakita ko ng faucet, pressurized na hose, nilinis ng tubig, yung mga dumi ng damit, tapos naging puti. Luminis siya. Ito ang ibig sabihin. Yung 8 po, di ba yung 8 millennium, that is a new beginning. Tapos yung blue collar, di ba yung blue collar job, trabaho? Blue is communion. Yung gold is purity, the Jerusalem. Yung sahig ng Jerusalem, kulay gold. It means pure, that land is pure, purity. The star, excellence. Or shining like the angels. Something like that. So, ito yung sinasabi ng Lord sa atin. I have cleansed you with my words. I am giving you a new beginning or a new start. You are my envoys. Alam niyo ba yung envoy? Yung sa presidente may envoy. Representative. Tayo ay representative ni Kristo. You are my envoys of righteousness and holiness. White is righteousness and holiness.
and purity is the goal. You are my envoys of righteousness, holiness, and purity. Sabi ng Lord, pinili ko kayo. I'm giving you a new beginning. I have cleansed you with my words. Nilinis na niya tayo. Minsan kasi, we feel that we are failing God. But actually, we don't. Iniisip lang natin yun. Alam ng Lord na mahal natin siya at mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, wag natin madalas isipin na tayo ay nagpe-fail o nagkukulang sa Panginoon. Minsan, maraming beses nagkukulang tayo, but hindi natin gustong magkulang. Dahil kulang na kulang talaga ang oras dito sa mundong ito. Sobrang busy sa trabaho, tawag sa pamilya, hindi po ba? So, sabi ng Lord, you are my envoy. Ipakita nyo sa mundong ito na kayo ay mga representative ko ng righteousness, ng holiness, ng purity. Lumakad kayo. Walk in purity. So, your job is to commune with me and I will help you. Communion. Hindi your job, hindi namimilit ng Panginoon. Pero ang gusto niya, ang gusto niya gawin natin ay mag-commune palagi sa Kanya, intimate relationship. Hindi na kailangan ng mahabang panalangin. Lord, ano bang gagawin ko ngayon? Ano bang, Lord, what is your will today? What is in your heart today, Lord? Ganon kaiksi, pakikinggan ng Panginoon. Basta walang pagkukunwari. Hindi na kailangan ng, I believe in Jesus Christ our Lord. You know? Yun. Sabi niya, merong mga 3 stars, merong mga 5 stars. Yun yung nakita kong pagkakaiba. So, sabi ko, Lord, bakit 3 stars? Merong 3 stars, merong 5 stars. Sabi niya, kasi I want unity, not uniformity in my kingdom. We have unity. Diba, ganito ang example niyan. Yung mga sundalo, pare-pareho ng marcha, diba? Yung ibang sundalo, iba ang klase ng marcha. Uniform sila magmarcha. Kung anong kanan ang una, kaliwa sunod, dapat sabay-sabay, uniform. Pero, ang unity dito, kung saan sila papunta? Papunta sila sa gera. Isa lang ang pupuntahan nila. So, God says, unity, not uniformity. Ang ibig sabihin po sa atin, ito, Ephesians 4:11-13. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we reach unity in the faith and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Unity in the faith and in the knowledge of God, hindi unity in doctrines, in philosophy, you know? Hindi unity in theology, kasi ang theology nagbabago po yan eh. For example, hindi sasabihin yung pangalan, pero alam niya kasi sino siya. Hindi naniniwala sa angel. Dati hindi siya naniniwala sa angel, ngayon naniniwala na siya kasi naranasan niya ang angel. Merong hindi naniniwala sa healing. Dati hindi siya naniniwala, pero ngayon naniniwala na siya sa healing, sa divine healing. So, nagbabago. Ang tao nagbabago, pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Lahat ng nandyan. Totoo yan. Lahat po ng nandyan. Hindi tayo pwedeng mag-angat ng isang salita at babaliwili natin yung iba. Pareho, si Jesus lahat ang may salita niyan. At ang Diyos sa kanyang mga servants. Lahat yan. Hindi natin pwedeng isa lang. So, ito lang pinangahawakan ko eh. Meron kasi mga naniniwala na predestination, meron naniniwala na nawawala ang salvation, may naniniwala din na sila lang ang maliligtas. Iba-iba ang paniniwala. Pero, ang patutunguhan natin, isang Diyos lang. Hindi tayo kailangan mag-away, no. Hindi tayo kailangan mag-away sa mga bagay na ito dahil matitila yung ating trabaho. Ang binibigay sa atin ng Panginoon, go into the world, teach them, baptize them, preach the gospel. Kasi nandoon eh. Nandoon yung power ng God para mag-rema dun sa tao yung kanyang salita.
iligtas, hindi sa atin, hindi yung word natin, but the power of the gospel. Ano ba yung gospel? That Jesus Christ died, became a man, died and was buried and raised up after 3 days, and now He is in the bosom of the God the Father. That is the gospel. At kung maniniwala tayo doon, at yung pinipreacha natin, kung maniniwala sila doon, hindi mahalaga kung di sila maniwala, but one day, the power of the Holy Spirit will move, and they will believe, even in snatching them out of the fire. Ano ibig sabihin? Kahit bago sila mamatay, tatanggap yan. Basta ang trabaho natin, preach the gospel. Hindi tayo pwedeng mag-away-away dito sa mga doktrina na ito, sa mga, basta lahat ng nandyan sa Bible. Sabi nga dito sa, next is, yan, now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Kagaya ng Bible. Each one of that, kung anong pinaniniwalaan nila, itong isang page hawak nila, o isang page hawak natin, hindi lang yan ang katotohanan. But all of that, all of the Word of God. Sabi ko, Lord, bahala ka na sa akin. Because, yung mga iniiwasan kong hawakan, yan ang ibibigay ng Panginoon. Iwas ka ng iwas. So, ano man ang pinaniniwalaan natin sa Biblia, it is true. It is true. But it's just one part, but there are many parts, just like the body that has many parts. So, only if they deny Jesus, then, hindi lang tayo maniniwala sa mga sinasabi ng iba kung dinideny nila si Jesus Christ as the Son of God. That is the Antichrist. At kung sinasabi nila na si Jesus ay hindi Diyos at tao lang siya. At kung sinasabi nila na sila si Jesus, yun tayo hindi maniniwala dahil hindi yun sinabi. At sinabi ng Lord na huwag kayong maniniwala, sabihin man nila na nandito ako o ako siya. Huwag kayong maniniwala. Because doon ako manggagaling sa taas. Dala ng ulap. Diba? Revelation. So, kaya nga sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything that is written in it. Everything. Kaya nga kailangan tayo magbasa. Paano kaya kung hindi tayo nagbabasa? Hindi tayo excuse dahil hindi natin alam ang salita ng Diyos. Hindi tayo excuse pagka tayo ay lumabag. Kasi hindi excuse sa Panginoon yun. There's no excuse. We need to read. Paano kung hindi marunong magbasa? Bahala ng Holy Spirit sa Kanya. Ba't ba natin pinaproblema yan? Diba? Ang Holy Spirit ang bahala sa Kanya because God knows everything. Sabi pa sa Luke 9:49, Master, eto mahalaga to. Master, said John, we saw someone driving out demons in your name and we tried to stop him because he is not one of us. Uniformity. Hindi siya kagaya sa atin. Hindi siya kabilang sa atin. Do not stop him, Jesus said, for whoever is not against you is for you. Diba? Kapag pinipreach nila si Jesus Christ, let them preach Jesus Christ. So, pangatlo, nakakita ako ng, pangatlong pinakita niya, dragon with 7 heads. Malaki. Malaki itong dragon na to. Nandun siya sa setting ng nag-aagaw yung dilim at liwanag. Sabi ko, Lord, bakit itong pinakita mo? Baka sabihin nyo, hindi biblical yung pinapakita ko. This is the verse, Revelation 12:3. And another sign appeared in heaven. An enormous red dragon with 7 heads and 10 horns and 7 crowns on its head. Yung 7 heads lang titingnan natin kasi in the dream and in the vision, pwede kahit maging anong kulay yung dragon na yan. Depende sa meaning ng dreams and visions. Next is, yan. Then the war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. Ito yung dragon na sinasabi ko Then the dragon and his angels fought back, but he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or
He was hurled to the earth and his angels with him. Nandirito na siya. Pinakita sa akin ng Panginoon, nandiyan na siya. Matagal na siya nandiyan. Pero, I will tell you this, talo na siya. Talo na yung devil na yan. Iniintay na lang niya na hatulan siya pagdating ni Jesus Christ. So, sabi ko, Lord, anong ibig sabihin yung 7 heads? Tapos naalala ko bigla, may sinabi sa akin si Pastor na 7 deadly sins. Hindi niya sinabi kung ano. Sabi ko, Lord, ang bibigay mo sa akin ngayon, kung ano yung mga 7 deadly sins mo. Eh, tingnan mo yung 10 commandments ko. Sabi niya gano'n. Tapos eto yung naalala ko, may isang bagay na walang kapatawaran pag ginawa natin. That is the blasphemy of the Holy Spirit. 1. Number 2, idolatry and witchcraft. Anumang bagay na lamang ang pagmamahal mo kaysa sa Panginoon, that is idolatry. Anumang bagay, anak, asawa, iPad, iPhone 6, iPhone 6 Plus, anumang bagay na lamang ang pagmamahal mo at lamang ang oras mo, that is idolatry. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your mind, with all your strength. Lahat sa Panginoon, una ang Panginoon. So, kapag mas lamang ibang bagay, that is considered idolatry. So, adultery. Yung adultery, di ba? Yung sumasama sa hindi asawa. Murder, pumapatay. Stealing, magnanakaw. Lying, nagsisinungaling. Covetousness, yung pinagnanasaan mo hindi sa'yo. Hayop, tao, bagay, yun. So, but if we repent, sabi sa 1 John 1:9, we will be forgiven. But, ang wala lang forgiveness is the blasphemy of the Holy Spirit. So, this serpent, kung makita nyo itong serpent na ito, yung dragon na malaki na ito, in the book of Genesis, maliit lang siya at cute. That is Satan. Pero bakit? Lumaki siya ng ganyan. Because at tuwing nagkakasala po tayo, ay yun ang kinakain niya. He is eating the dust. And that dust is our sins. Tuwing nagkakasala po tayo, yun ang kinakain niya. Kaya ngayong panahon na to, malaki na siya. Di ba sa Book of Revelation, malaki na siya. Nandun na siya sa, lagpas na sa may galaxy na siya. Doon sila nag-aaway. Sobrang laki na niya. So, yun yung kinakain niya. Because we are feeding Him and we serve Him when we are sinning. So, di ba we can only choose two masters? It's only God or Satan. One master, sorry. We can only choose one master. It's only God kung susundin mo ang Lord. At kung magkakasala tayo, si Satan ang pinaglilingkod natin at pinapakain natin siya. So, talo na to eh. Pinaglolo ko lang tayo nitong si Satan na to eh. Talo na siya eh. Diba? Si Jesus already won the battle. Kung makikita niya sa Book of Revelation, tapos na po ang lahat ng ito. Pero nandito pa tayo sa panahon na yung pinaka sensitive pong panahon. Tayo yung ngayon. Yung now. If you will hear the voice of God. Diba? Listen. Tayo yung nandito ngayon sa panahon na ito. So, kapag, di ba, pag tumanggap tayo kay Jesus Christ, we are not under all of this. Kasi, kapag nasa iyo, sabi sa, ibibigay ko itong Matthew 19 para may paliwanag natin. Matthew 19:16-26. Just then a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Ingat po tayo sa eternal kasi ang eternal, isa lang, God lang eternal. But this is everlasting. Ibig sabihin, may pinagmula tayo, ang God wala. Wala siyang past. So, eternal, this is everlasting life. Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep my commandments. That is one. Which ones? He inquired. Jesus replied,
You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as you love yourself. Sabi nung binata, Lord, all this I have kept, nagawa ko na po ang lahat ng yan. The young man said, ano ba po ang kulang ko, Lord? What do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go sell all your possessions, give them to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come and follow me. So when the young man heard this, nung narinig niya, nalungkot siya. Umalis siya ng malungkot na malungkot sapagkat napakayaman niya. Sabi ni Jesus, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. So when the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, then Lord, sino ang mga maliligtas? Who then can be saved? Jesus looked at them and said, with man this is impossible. But with God all things are possible. That's why He gave Jesus Christ. Kasi alam ng Lord, hindi natin kaya, mahihirapan ng mga anak ko nito. 10. Gawin ko na lang 2. At nung ginawa niyang 2, hindi pa niya in-answer sa law. Love na lang ang alalahanin niyo. Huwag niyo nang alalahanin niyo, dunat. Diba? Mahalin niyo na lang ang kapwa niyo. At pag minahal niyo ang kapwa niyo, minamahal niyo din ako. Ano man ang gawin niyo sa kapwa niyo, ginagawa niyo yan sa akin. Di po ba? So love. And there is no law in love. That's why yan ang binigay ni Jesus Christ. Because of these sins, dito siya namatay. Dahil dito. One time, nagme-meditate ako, nakita ko yung cross. Nakasulat sa mga sugat niya yung pangalan ko. Sabi ko, Lord, I'm so sorry. I'm so sorry, Lord. Kaya nga, hindi natin kaya. Nasundin lahat ng ito. But when the Spirit of God is within us, walang kahit anong hindi natin makakaya. Konti na lang po. So, kasi sabi sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi dahil sa sarili nating gawa. Not of works. Not by your own works. Lest anyone should boast. Ephesians 8:9. Diba? Malinaw. Hindi natin kaya mamatay sa cross dahil ang dugo natin marumi. But si Jesus Christ is perfect. He is victorious. Natalo na niya itong devil na to eh. Itong devil na to, pinaglolok lang tayo niyan, mga kapatid. Wag, si Jesus, kung nasa atin si Jesus, we are the Son of God. And He is nothing. Amen. Only Jesus is victorious. So, huwag tayong maniwala sa Kanya. Kung binabalik niya ang ating mga past, that is not true. The Lord has helped me. Yes. Pinagtagumpayan na ng Panginoon ang mga bagay na ito. At pinagtagumpayan ko na rin dahil sumasa akin ang Panginoon. Diba? We are victorious because of Jesus. Pero ito, para natin malalaman kung tayo anak ng Diyos or hindi, ito. Palaging bumabalik to. Do not love the world or anything in the world. Ito yung sa everlasting life. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Do not love the world or anything in the world. Lahat ng mga nandito kay Satan yan. Huwag natin mahalin. So if anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Next is last. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil. Dito natin malalaman kung tayo ba ay sa Diyos o sa devil. Because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the work of the devil. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. Diba sabi? Sa Genesis yata to, ang seed
Si Jesus Christ yan, hindi sinabing seeds. Kasi pag seeds, marami. Yung seed na ito, the seed of the woman, ito si Jesus Christ. Seed remains in them. Ang Son of God, the seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and their sister. Tagalogin ko. Tagalogin natin, last na po ito. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang matuwid, tulad ni ang sino mang matuwid ay isang matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang kanyang Ama, siya hindi maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sa verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig. At hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Because we are all victorious because of Jesus Christ, not because of our works. Yes. Diba? So, tayo. Ang gusto lang ng Lord, kantayin natin, hindi worship song, but isang victorious song. Ako lang pupuri sa Panginoon. Simple lang ang gusto niya. Yan lang ang gusto niya. So, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayon. I believe, Lord God, you are here and you are in the midst of us and we worship you, Lord God. We praise your name. Hallelujah. So, praise the Lord. Let's take the Lord's praise. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, at nakikiligtas sa mga aking pagpupuri lahat. Ayaw yan sa pag-ibig na walang hanggan. Magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, at nakikiligtas sa mga aking pagpupuri lahat. Ayaw yan sa pag-ibig na walang hanggan. Magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon.